sa ekonomiya. Hindi na ako magpapatumpik-tumpik. Oo. The Filipino people are being scammed. Mga bumabagsak na isabi sa NAIA. Kalbaryo ang inabot daan sa NAIA. Biyernes Santo na Biyernes Santo, kamuntikan pa madisgrasya ang maraming Pilipino na gustong magbakasyon sa kanilang mga probinsya. Ang resulta, kamuntikan na mabagsakan ng kisame sa NAIA ang mga biyahero. Scammer na Marcos admin, binanatan ng isang eksperto at ni Doc Lorin Badoy na si Bongbong Marcos ay scammer. At na-scam umano ang maraming Pilipino. Na-scam mo lang, sobrang scam. Talagang budol-budol to the max ang ginawa ho ni Bongbong Marcos sa maraming Pilipino. Hindi lang po sa maraming Pilipino, lalo na po dito sa pamilyang Duterte. Pastor Apollo C. Quiboloy, Vice President Inday Sara Duterte, at sa iba pang mga didiis na sumuporta po sa kanya noong nakarang eleksyon 2022. At maraming Pilipino na umaasa na kapag siya ay maging Pangulo ng Republika ng Pilipinas, anak ng kagwang, ay magmura umano ang bilihin. Anak ng kamote, ito na nga ho, nagmura. Mapamura ka sa mahal ng mga bilihin, lalo na po dito sa presyo ng bigas, langis at iba pa. Anak ng kagwang, mga kabisda, magtataas na naman ang langis. Next week, nataabot na umano sa 170 pesos ang per litro ng diesel. At dito naman sa gasolina ay aabot sa 120 to 140 ang litro. Anak ng kamuti, bangag ka. Mag-resign ka na, Nyor. Biyernes Santo, pero kalbaryo ang inabot ng maraming Pilipino sa gobyernong nakatabingi ang tanga. Ganun na. Magandang gabi po sa ating lahat. Palike po muna, pa-share, pa-subscribe at pakipindot po ang inyong notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga video. Alam ko po na nasa bakasyong grande ho kayo, pero kami tapos na. Papunta pa lang kayo, kami nakauwi na. Kaya mag-iingat po kayo habang nasa bakasyong grande po ang inyong mga mahal sa buhay. Aba, i-play po ninyo ang Bisdak Pilipinas at panoorin po ninyo magpapamilya. 45 minutes lang naman ho, para malaman po ninyo habang nagbabakasyon kayo, malalaman po ninyo ang mga balita at nangyayari sa ating bayan sa ginagawang pang-scam ng gobyernong nakatabingi ang tanga. Ito mga kababayan ko, hindi po nakaligtas itong si Bongbong Marcos sa isang eksperto. Bago po natin pag-uusapan yung pagbagsak po ng kisame diyan sa NAIA, nakamuntika na po na madisgrasya ang mga biyahero. Binanatan po ng isang eksperto itong si Bongbong Marcos na tinawag po niyang diretsahan na in-scam ang maraming Pilipino ng gobyernong ito. Putang ina, talaga namang in-scam tayo at hindi po yan fake news at walang ribat po yan. Kung sa mga bubonistang tanganista, hindi ito scam, manguyot kayo, manimal kayo. Hindi pa rin scam? Anak ng puti talaga, sarap ninyo pagbabarangin. Isa-isa, no? Tiri ka ng kandila. Lalo na po yung si Kalbo. Daming kalbo dyan sa mga bubunistang tanganista. Karamihan mga drogista eh. Ayon po sa isang eksperto, isang economic manager, sa ex-economic manager sa bansang Pilipinas, at sa Bangko Sentral po ito, na si Cura Guiduti, ay in-scam umano ang maraming Pilipino dahil po sa korupsyon at walang malinaw na polisiya pagdating sa ekonomiya. At paano po natin maibsan ang kahirapan na naranasan ng maraming Pilipino. Puta, puro singihot lang ang mga animal. Pakinggan po natin si Madam Cura Guiduti, narito po. Kasama po ang mga eksperto. They are required to report it as under suspicious transaction. So, ang question is, did they report it as a suspicious transaction or did they allow hundreds of millions of withdrawals and look the other way na lang? Yan yun sa flood control. Yan, sir, yung sa flood control issue. Flood control, yung pondo sa maleta, yan yung sinasabi mo that pag suspicious account, the bank should have issued a red flag. And So, kasi when the bank reports it to AMLA, AMLA can freeze already the account a suspicious account. there under has suspicious never transaction. been freezing of any account in your recollection Yes, oo. sa AMLA. Cora, De, ang ano kasi mamalutikiya, yung sa balita kasi pera ng gobyerno ho yun, di ba? Pera ng gobyerno at dinownload sa mga kongresista. Pag download sa mga kongresista, ayan, winidraw na ng mga buhay at hati-hati na. No? Nilalagay na sa malita, hindi na dumaan sa bangko. Isang beses na withdraw. Tama ba ho? Tuloy natin. Oh. Yes, all these things, you know, Yeah. anong Hindi na sa, ako- sa ekonomiya? Ito. Hindi na ako magpapatumpik-tumpik. Oo. The Filipino people are being scammed by this government. Okay. So, bakit scam? Kasi wala kang lalabasan eh. Lahat sila nag-conspire na. Diba? They have weaponized most institutions. I don't know if there's still one institution that's independent or you can call independent. No? So, tapos, nadagdagan pa nitong krisis sa Middle East. So, maswerte na tayo kung yung economy mag-grow ng 3%. Kasi nung fourth quarter last year, 3% yung growth. December Projection yun na daw ngayon, 7%. Ay, naku, Doon good sa luck. interview sa kanya. Good luck. Ito, dudugtong lang ako doon sa sinasabi ni Ma'am Cora na talagang in-scam ang maraming Pilipino. Sobra-sobra ho eh. Yung connivances, yung pakipagsabuatan. From executive to legislative sa Congress, tapos sa presidente. Yang sabuatan talagang mga animal na yan. No? Mga secretaries sa DPWH, kongresista, Speaker of the House, hanggang kay Bongbong Marcos. Pati bangko, I think, AMLAC, putang ina, sabuatan na rin ho sila eh. Kasi tama yung si Sir, kung may withdrawal na malalaki, dapat yan ay suspitsahan.
Pero hindi po sila gumawa ng aksyon. Alam niyo po ba kung sino pinagsuspitsahan ngayon? Yung mga ordinaryong Pilipino. Kunyari, ikaw, meron kang bank accounts, no? Nakakaipon ka ng pera galing sa legal. Pag mag-withdraw ka ng kalahating milyon, ang daming hinihingi sa bangko. Lalo na 1 milyon, putang ina, pahirapan ho eh. Pero itong mga buhaya sa Kongreso na nagnakaw sa kaban ng bayan, putang na hindi sinisita. Kaya nga sa buhatan, so alam po nila na ito ay galing sa korupsyon, alam po nila ito ay galing sa nakaw, ito ay pera ng bayan, kaya hindi sinisita dahil sila po ay nagkaroon ng connivance, nagkaroon ng sabuatan hanggang sa Pangulo. Anong magagawa ng nasa baba kung ang Pangulo na po ang nag-utos na huwag kayong pumalag? Kaya ito yung malinaw na sinasabi ni Cora Aguiluti na iniskam po talaga ang taong bayan ng gobyernong ito. Tuloy po, ma'am. Wala. I think struggle pa yung 3%. This quarter. Well, the whole year. The whole Depende, year. no? Depende kung saan pupunta itong gera. Inflation could be between 15 and 25%. Wow. Depende kung gaano katagal yung gera. Kasi kung ang diesel at saka gasolina already went up by more than 60 to 120%. Di ba may trickle down effect yan eh. So, pag ganyan ang inflation mo, magko-cost cutting ang mga companies, magmamass layoff. So currently, your Wala na unemployment trabaho. is 5.8% or 3 million Filipinos, almost 3 million Filipinos. That will shoot up. Pwedeng mag 5 million yun, pwedeng mag 6 million. Kasi nga may mga fresh graduates ka pa, may mga OFWs kang umuwi. Walang trabaho Walang mahanap yeah, yun, yeah. di ba? Kung may repatriation plan sila, magbibigay sila ng trabaho. Ngayon, wala, di ba? So, saan pupunta itong mga taong to? Yung savings sila mauubos. Actually, sa dami ng baha na dinaanan ng Pilipino, babaha pa ulit ngayon, walang flood control, yung savings mo talaga mauubos. What do you think of a stimulus package? Saan manggagaling yung stimulus? Mangungutang sila? Tama. Kasi budget deficit pa tayo, laki-laki pa ng deficit eh. Mangungutang sila. Yung uutangin nila, gagamitin ba talaga sa tama yun? Correct. So, Kasi nandun nga- pa rin yung trust. Yes, Trust that's why the issue. that's why the net trust rating of the president is negative Bagsak. 9. Di ba? Kasi saan gagamitin yung pera? Nakakasiguro ba tayo na yung perang uutangin nila, like ngayon sa World Bank, gagamitin? Tama. Yung Maharlika Fund, saan napunta yung pera? Wala Di ba na dapat eh. sa infrastructure yan? Anong nilaunch yung presidente? Anong Tulay. klaseng di ba footbridge? So, So, give me a positive ring on wala. wala kang makitang positive. Negative. Mahirap Di na naman. nga ako magpapatumpik-tumpik, di ba? Mahirap po tayo mag-end ngayon, no? Sa taong bayan na nakikinig, siguro ho, kapit-bisig tayo. Yes. Magdasal, napakahalaga niyan. Magsalita. Magsalita. At kung ano yung kakauntin yung savings, pahabaan nyo ho yan. Babalik tayo doon sa traditional natin. Kung magbibisikleta, maglalakad, simpleng pamumuhay. Kasi hindi ho natin alam kung kailan magtatapos ang gera at kung ano ang impact nito sa ating mga Pilipino. Pero sa dulo, magsama-sama po tayo dahil tayo lamang po ang susulba ng ating mga problema. Mamalutigi sa dulo, sama-sama tayong babagsak sa Kamunoy dahil kay Bangag. Gusto ko lang po dumugtong doon sa sinasabi ni Ma'am Cora Aguiluti na yung inflation rate tataas daw ng 15 to 25%. Ibig sabihin yan, yung presyo ng mga bilihin tataas ng 15 to 25%. So medyo malaki ho yan. Pero sa naranasan natin ngayon, hindi lang ho 15 to 25% I think yung pag-increase ng mga bilihin, lalo na po sa langis. Sa langis, I think mga 150% na po yung in-increase ng presyo. Since before digmaan sa Middle East, kasalukuyan, I think mga 150% na po yung in-increase natin. Tayo po yung pinakamahal na langis sa kasaysayan ng mundo. Under Marcos admin, hindi po napigilan yung mga oligarkiya na maniubrahin yung presyo ng langis. Ginawa na nga ho si Bongbong Marcos ng state of energy emergency. Naka-specific talaga yung state of emergency sa enerhiya. Kaso nga ho, hindi man lo mape-freeze yung presyo ng mga bilihin. Hinayaan lang niya na tumaas ng tumaas at hindi niya tinitik over yung industriya ng langis. Parang saan lang po yung state of energy emergency. Para lamang po sila makalikom ng pundo at mga kulimbat at mga kurakot na naman anak ng kagwang. Ganito po kakatuso. Ganito po ka-scammer itong gobyernong ito. Tingnan mo ha. Babalik tayo doon sa price increase, no? Ang gasolina po at ang langis, di ba kaka-increase lang nakarang araw? So ngayon mag-i-increase na naman next week. Alam niyo po ba kung magkano po yung increase ng langis? Ewan ko ba kung kaya niyo pa? Kaya pa ba? Hindi na ho tayo magninegosyo dito pag ganito. Hindi. Pabalik tayo sa kabayo dito at kalabaw eh. Kaya pa kaya? Alam mo yung diesel, tingnan mo, 20 to 21 pesos yung i-increase. Ito ay projected hike pa, no? Starting next week. So ibig sabihin ng projected, pwede pang tumaas ito ng more than 21 pesos. Sa gasolina naman, 6.50 to 7.50. Yun yung i-increase. Ang posibilidad na magkano yung presyo ng langis next week, aabot po ng, I think, ang sabi dito, aabot po ng expected sa diesel ay 170 pesos per liter. So 120 pesos naman per liter sa gasolina. So ngayon, pag sinasabi mo 15 to 25% inflation rate, more than na eh. No? More than 150% na po yung in-increase. I think 125% na, 125 to 150% yung in-increase ng langis. Ito, babasahin po natin yung update na ito patungkol po dyan sa pag-increase ng langis. Hindi po ito binantayan ng gobyernong nakatabingi ang panganak ng kamuti talaga naman. At hinayaan lang po ang mga oligarko na magtaas ng presyo ng langis. Sabi ko nga, dapat nga tinitik over na po ito ng gobyerno. Kung kay Duterte yan, natik over na yung industriya ng langis eh. Kukontrolin dapat ng pamahalaan yan. Pag ganito kasi sobra-sobra ng pagtaas. Sabi ni Marcos Bangag, hindi pala ito. Ito po yung presyo ng langis, ito ay bunsod pa rin po ng paggalaw, no? Ng pandaigdigang halaga ng langis. Pero
sabi ko nga ho sa inyo, ay kaya po yung kontrolin ng gobyerno kung may kamay na bakal. Dito tayo sa isa pa, yung sinabi ni Cora Guidotti na inflation muli yung gas, no? Mga liquefied petroleum gas. Ito po yung ginagamit natin sa pagluluto. Ayan, tingnan mo yung Petron gasol, no? Sa mga gumagamit na gasol, 1,645 na po ang tangke, no? Bilihan ng tangke. Alam mo sa probinsya, galing kami ng Siargao, ganoon na rin po ang presyo, mga 1,700 to 1,800 na po kada tangke. Ayan, 11 kilograms po yan. Kung ikaw naman ay gumagamit ng Vesta gas, aabot na po sa 1,598 bawat tangke. Kung Solin naman, 1,684 bawat tangke. Kung Regasco naman ay 1,543 pesos bawat tangke. Price gas, 1,660. Phoenix Super LPG, umabot po ng 1,640 naman ang bawat tangke. Sa panahon ni Tatay Digong, ni former President Duterte, 400 pesos lang. Nakaranas pa ako niyan, 450 to 500 yung isang tangke. Pero ngayon, tingnan mo naman yung itinaas. More than, 150%. Yung tinaas po nito. Inflation rate, putang na, wala na bagsak ng ekonomiya Ito yung tinatawag na scam. Part ng pang-i-scam ng gobyerno. Di ba, sabi ng mga bubunistang tanganista, anak na kamuti. Pag si Bongbong Marcos, ang maging pangulo, magmura ang mga bilihin, lo nyo? O ano ito? Kaya nyo pa ba? Manguyot kayo? Isang malaking scam yung sinabi ni Bongbong Marcos. Don't tell me, kayong mga supporter si Bongbong Marcos ay hindi kayo napiktuan dito at hindi kayo nagrereklamo. Tungaw. Alapiktado tayong lahat. Ito po yung bunga ng pang-scam ni Bongbong Marcos. Dito naman tayo sa sinasabi ni Madam Cora Guidotti na sinasabi niya, mangungutang na naman ang gobyerno kasi nga deficit tayo sa taon ng budget. Tama ho yan. Alam niyo po ang gobyernong Marcos, yearly po nagpapasala sila ng budget. Ay ni-scam nga rin ho tayo. Ang masaklap dyan sa budget na yan, ay deficit po tayo lagi ng 2 trillion pesos. 2 trillion yung deficit. So saan mo kukunin yung 2 trillion? Kukunin nila, mangungutang po sila sa World Bank. At kung saan-saan mangungutang para mapunan yung kanilang mga luho. Ang masakit dyan, merong trust issue. Paano gagamitin yung pundo? Baka iskamin na naman ho tayo. Ito po yun Bago lang din po ito, mga kababayan ko. Anak ng kagwang kaya pa ba? Bongbong Marcos, ayan Bong! Animal kang bungit ka. Puno ng malita ng mga buhaya Marcos Jr. Admin, pinaigting ang pag-secure ng 408 billion pesos sa bagong utang ho ito. Ito basahin po natin yung detalye, baka sabihin na naman na fake news. Ito po pala. Marcos Jr. Admin pinaigting ang pag-secure ng 408 billion na bagong utang. Tandaan nyo po ang utang ng ating bansa ay 18.16 trillion pesos na. Bago po pumasok si Bangag ay nasa 11 trillion pa lang yan. So nakasecure na almost 8 trillion pesos na si Bangag. Walang bill, putang na walang infrastructure, yung pinagmalaki tulay dyan sa may Kamuning overpass. Umani ng pansin ang ulat na halos dumobli ang pangungutang ng pamalaan sa ilalim ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos umabot sa 408.2 billion pesos ang gross borrowing nitong Enero 2026, malayo sa 213 billion sa kaparehong buwan noong 2025. So yung 2025 noong January ay 213 lang. So ngayon, anak ng kagwang umabot na 408, dumobli talaga. Ayon sa Bureau of the Treasury, ang biglang pagtaas ay bahagi ng mas agresibong hagbang ng administrasyon upang masecure ang pondo ng mas maaga habang pabor pa ang galaw ng merkado. Anak ng kagwang. Nagmadali pala talaga silang umutang, Breakdown ng utang sa kabuang halaga, 216.1 billion domestic borrowing. 192.1 billion foreign borrowings. Kapansin-pansin ang malaking pag-angat ng foreign borrowing na halos 3 beses kumpara noong nakaraang taon. Kasama rito ang pag-issue ng 161.3 billion sa global bonds. Anak ng kagwang, laki Dahil ito umabot ng 47%, dahil dito umabot ng 47%, ang bahagi ng utang mula sa labas ng bansa malayo sa target na 26% ceiling ng gobyerno. Malaking target sa 2026. Target ng gobyerno ngayong taon, 2.68 trillion. Ang planong uutangin, anak ng kamote, 2.68 trillion ang planong utangin sa mga 3 trillion. 60% dito ay naka-line up na sa unang kalahati ng taon. Pinagmalaki ng datos ang isang administrasyong pinagpabilis ang pag-secure ng pondo sa unang bahagi lamang ng taon. Ngunit kasabay nito na natiling mahalagang bantayan kung paano makaapekto ang ganitong bilis ng pangungutang sa kabuang utang at ekonomiya, sa kabuang utang at ekonomiya ng bansa sa mga susunod na buwan. Pupunuin tayo ng utang ni Bangag. Ang sabi nga ho ni Mama Lutiki at Cora Guidotti, may trust issue Mantakin mo 408 billion, so ang goal pala 3 trillion. Anak ng kamuti. So mababaon tayo sa utang. Ito yung tinatawag na scam. Yung Maharlika Investment Scam, nasa na yun? Wala na Ilang billion ba? I think 500 billion po yung anak ng kamuti na yan, yung 500 billion yung nakalaan na pundo doon. 'Di ba? Pundo ng JSI is yun. Yung Maharlika Investment Scam. Kaya nga sabi po ni Attorney Rowena Guanzon, kawawa si Inday, ilulubog ni BBM sa mga utang niya. Kung ako naman Inday Sara Duterte, maging presidente, talagang yung mga assets ng mga Marcoses at kasama ng Romualdez, talagang kukunin ko yan lahat. I-freeze ko yung assets, automatic hold departure order dyan sa lahat ng paliparan. Automatic talaga, yung bahay ni Bongbong Marcos, lahat ng kayamanan, kukunin.
Kasi kung hindi po natin kukunin yan, talagang mabaon tayo. Siguro tama-tama na ho, pambayad sa mga utang ni Bongbong Marcos, yung mga ari-arian ng mga Romualdez, kasama kay Bakay, Aranita at mga Marcoses. Itong pamilyang ito po yung nagpapahirap sa bayan. Yun ang maliwanag dyan. Tingnan mo. Meron namang isiniwalat si Leandro Liveste tungkol po sa kautangan ng gobyernong ito. At legit na scam, pakinggan po natin. Narito. 20% ng binabayad nating buwis ay napupunta sa interest ng utang ng gobyerno o 950 billion pesos sa 2026 budget. Pinalaki ng pinalaki taon-taon ang national budget. Pero sa halip na lumakas ang ating ekonomiya, bumagsak ang GDP growth at foreign investment, tumaas ang unemployment at presyo ng mga bilihin at lampas na sa 60 pesos ang isang dolyar. At ngayon, ideklara ng gobyerno na tayo ay nasa state of national energy emergency. Pero sa halip na tugunan ng gobyerno ang pagtaas ng presyo ng langis, nagbabayad pa tayo ng buwis para sa utang ng gobyerno. Ang paggastos ng gobyerno ay ang problema, hindi ang solusyon. Kaya ang dapat tutukan ay ang pagputol ng mga gastusing hindi kailangan, kabilang ang halos 23 billion pesos sa pag-host ng ASEAN Summit, 28 billion pesos sa traveling expenses, 14 billion pesos sa representation expenses, 11.6 billion pesos sa confidential and intelligence funds, 2.46 billion pesos sa Presidential Communications Office, at ang billion-billion piso pang ginagastos para sa social media trolls. At dahil kaya namang magtipid ang gobyerno, aprubahan na rin ang aking panukalang batas na ibaba ang VAT sa 10% upang mapagaan ang pasanin ng taong bayan. Siguro 8%, no? Ibababa natin ng 8% yung valued added tax. Kasi may mga income tax na ho, eh. Hindi na po natin kailangan ng valued added tax. Alam niyo ho, yung sinasabi ni Leandro Liveste na yung state of energy emergency nagdeklara, imbis na masolusyonan yung kahirapan, mukhang wala ho eh. Hindi po inisip ng gobyernong ito. At saka, bakit lumalago lalo yung utang natin? Kasi nga, yung palitan ng piso kontra dolyar ay talagang bagsak ang piso eh. Mataas yung dolyar. Mantakin mo mag 61 pesos na po yung isang dolyar. Matik po, apektado po yung mga inuutang natin noon at bago. Dahil mas malaki ang interest dahil yung piso bumagsak at mas malakas ang dolyar. Kasi dolyar po ang pinag-uusapan pag nag-uutang ka. So mababaw tayo dun eh. Kaya lulubog at lulubog talaga ang Pilipinas dahil sa gobyernong ito. O ito, pakinggan po natin itong si Doc Batoy na tinawag na talagang scammer ang Bongbong Marcos. Narito po, pakinggan natin. Ito yung what has become very, very clear from the get-go ng Marcos administration. Dinuduraan nila yung saligang batas natin. Napakadelikado nun. Very, very dangerous. Na kasi ang ibig sabihin nun, sila na yung batas. Hindi ba yun na nakita natin? The mere fact that PRRD is in The Hague, without facing the local courts, without having been given an arrest warrant, no? Ibig sabihin nun talaga, itong ginagawa ni Marcos sa Pilipinas, wasak na wasak kasi ang isang bansa, no, ang isang pag-define ng nationhood, a strong judicial system, a strong body of laws. Ang ginawa niya, anong yang to? No? Talagang kinuha niya tayo at dinala niya tayo sa putik. All these decades that we've been building up our judicial system, not just by one person, but an entire nation, no? Na talagang gusto natin malakas ang ating judicial system na it was so imperfect from the start, and yet now you really wish for it kasi even though it was imperfect, at least may batas, may nahihiya, no? Nahihiya, lalo na yung mga opisyal natatakot kasi syempre public officer ka, natural ikaw yung susunod sa batas, pero ngayon sobrang kabaliktaran ng mga nangyayari ngayon. So, alam mo, I want to speak out for the members of KOJC because I've come to know them. Hindi yan property ni pastor. Property yan ng bawat miyembro ng KOJC na pinaghirapan yan. Yung bawat, sobrang kabaliktaran eh. Sobrang kabaliktaran nitong Marcos. Kaya I cannot, it's so clear to me that it's no longer just a political war. It's a spiritual war. You're waging a war against some of the best people I have ever known in my whole life. Their goodness, their kindness, their faithfulness to their beliefs, to the gospel of Jesus. No, talagang they have really embodied it. Quite the opposite of what came out now with the Catholic Church, not from the CBCP themselves. They said that Marcos is not, hindi, they will never ask for the ouster of Marcos kasi wala naman daw ginawa. So yan, can you imagine? We can play it, Eric. Terrible. No, so, ang sinasabi ko sa aking mga kababayan, there's so many things that I want to say, but one of that is itong ginagawa ni Marcos sa Pilipinas, na ngayon ay very glaring example yung ginagawa niya sa panggigipit at pagnanakaw ng pinaghirapan ng isang kongregasyon na isang simbahan na napakabubuting mga tao, napakasisimple, na talagang Agree. No, I don't even yung that Duterte something thing because that's the tactic of the other side, no, to make it seem as if it's Duterte versus Marcos. It's no longer that. No? The sitting president has stolen trillions of Filipino hard-earned taxpayers' money. You think this is still about Duterte Marcos? No, it's no longer. It hasn't been in a very, very long time. If they spit on the Constitution, do you think it's still about political factions? No, it's no longer about that. We've gone past it a very, very long time ago. Even when they brought PRRD to The Hague, even though it may seem like it was a political move, and of course, yes, it was, no, but still go beyond that, and it's about our rights, our sovereignty as a country, our rights as a human being that were violated. Okay, so yung sinabi ni Ms. Cora Guidote, yan yung nakikita natin ngayon. Itong gobyernong ito, scammers. At ang masaklap dito, ang gobyernong ito, kasama na niya ang komunistang teroristang CPP, NPA, NDF, mga operators nila, ang CPP, NPA, NDF. At wala tayong sisisihin dito kung hindi si Bongbong Marcos. Kaya dapat na siyang mag-resign. Dapat siyang bumaba. Bawat Pilipino ngayon, ang moral obligation ninyo, nating lahat, ay itulak siya para siya ay mag-resign kasi bawat segundo na umuupo siya dyan, tuloy ang pagnanakaw, tuloy ang pagwawasak sa Pilipinas, tuloy ang pagwawasak sa saligang batas. Ang isang bansa na wala ng saligang batas,
ay parang banana republic na. Correct. No? At yan, dyan na tayo dinadala. Nung kinalagkad nila si PRRD sa The Hague, napakalinaw na wala ng saligang batas. And in so many ways, no, yung in-enumerate dito ni Eric, kahit kami ni Eric, marami kaming kaso dito. Yeah. Libel, inciting to sedition, in all of my life, I've na-detain pa kami. No, tsaka maraming, yung kinwento niya, yung kay Mike Defensor na, mo, legitimate business. So talagang, like what I want to really say is, you have to rise as a people above this. Pabayaan mo kung ano gusto nilang gawin. Pero tayo, the thing that we can control is ourselves. We have to remain united. And we have to be a very strong people. We have to be brave, we have to be bold, and we have to fight this together. Kasi pinaglalaban natin dito ay ang ating bansa na. Tama ka dyan, Doc Lorin Badoy. Isipin mo po yung ginagawa, nililimas po yung pera ng bayan, inuutang, tapos nililimas, kinakarga sa mali-malitang malita. Yun po yung scam na ginagawa ng gobyernong Marcos sa maraming Pilipino. Kaya ang problema nga pag ikaw nag-criticize, kakasuhan ka, inciting to sedition, rebellion, putang ina, kung ano-ano nang pinagkakaso sa mga kritiko ni Bangag. Ni Tatay Digong, talagang number 1, biktima po siya ng pang-i-scam. Pastor Apollo Sikibuloy, mantakin mo, KOJC ngayon ay natatakot na naman, susugod yung mga kapulisan. Nonsense po yung sinasabing ocular inspection, di umano sa KOJC compound. Kasi nga 16 days na sila nagkampo dyan. After Holy Week daw, susugod na naman ang mga animal. Anak ng kagawang talaga naman. Makarma rin kayong mga hinayupak. Tingnan mo ito yung legit na scam. Oh. Kaya hindi baligod po yan, pinost ko niya kung paano po magbilang na ang mga mali-malitang pera, no, na ninanakaw ng mga buhaya. Pero until now, didma pa rin dito si Ping Lacson, Senado, Senate Blue Ribbon Committee. Ang dami ng video, pinapalabas si Libby Baligod. Ayaw pa rin po imbestigahan ng mga hinayupak na ito, lalo na si Panpilo Lacson, kasabubat rin yan ng mga kawat, Yan, scam din yan. Kaya kawawa tayong mga Pilipino, kumbaga, wala, kusa na lang po tayong lulubog sa kumunoy na ginagawa ho mismo ng gobyernong Marcos. Tingnan mo ngayon, Holy Week po ngayon, tingnan mo, kamunti ka na po madisgrasya ang maraming Pilipino dyan sa NAIA dahil sa mga scammer, no? Ang dami-daming pera, minamalita, pero yung NAIA hindi po maayos-ayos. Sa panahon ni Digong, wala kang makikitang ganitong insidente na bumabagsak po ang kisami dyan sa NAIA. I think under Marcos admin, nakarami na ho ito. Kung matindi po ito, Holy Week pa, mantakin mo o panoorin po natin ang balitang ito, narito po. Holy Week pa ho ito, Kinordona ng mga tauhan ng Ninoy Aquino International Airport Terminal 1 ang bahaging ito ng arrival area kung saan marami pong kainan. Yan ay matapos bumagsak ang bahaging ito ng kisame na yan. Ayan po kung makikita ninyo. Ayan po yung apektadong kisame kanina. Ilan po sa mga pasahero at naghahatid dito sa NAIA Terminal 1 ang nabagsakan at nasugatan. Hindi pa natin makumpirma kung ilan po yung mga apektadong individual, pero ang what we know so far, may ilan po sa kanila ang nilapatan na ng lunas at dinala sa medical area ng NAIA Terminal 1. Ayon sa ilang nakausap natin, nangyari ang insidente bandang alas 10 ngayong umaga, Biyernes Santo, April 3. yan po, nabagsakan. Mga kapatid, update sa bumagsak na kisame dito po sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA Terminal 1. Para sa News 5 Now, ako po si Gio Robles, ipinag-utos na ng Department of Transportation o DOTR ang agarang investigasyon sa insidente kung saan 7 po ang nasugatan. Nangyari yan bandang alas 10 ngayong umaga, Biyernes Santo, April 3. Pinapasumite ng detalyadong report ng DOTR ang Manila International Airport Authority o MIA at New NAIA Infracorp o NNIC kaugnay po sa sanhi ng insidente. Nilapatan na ng atensyon medikal at first aid ang mga nasugatang biktima. Wala pang pahayag ang pamunuan ng paliparan habang nagpapatuloy ang investigasyon. Bongbong pa. Alam mo, malaking abala yan. Napito yung sugatan dyan. So ngayon, kung may flight po sila, madidilid sila. So sino po yung magbabayad ng kanilang flight? Papasakayin ba sila ng aeroplano? Yun yung mahirap doon, yung flight. At saka puting kamuntik ka na yung buhay mo, masawi dyan. Isipin mo, kisame, bumagsak. Wala, na-scam na naman ng mga Pilipino dito. Na-flood control na naman yung budget dyan sa NAIA. Ito po yung masaklap. Na puro na lang kalbaryo yung ibinibigay ni Bongbong Marcos sa maraming Pilipino. Paano na lang kung may nadisgrasya dyan, namatay. Imbis na mag-enjoy sa Holy Week, bakasyon, pahamak. Mantakin mo, paliparan yan Hindi po ito magandang impression sa mga turista. Kung yung paliparan mo ay hindi safe, ay putang ina, kung hindi ka ligtas dyan, kainan pa malapit. Mga tao dyan, kakain, nagugutom, dyan pa bumagsak. O ito, meron pa akong mga footage pa na iba, panoorin po natin. Ito talaga, ito po, nakakatakot Ayan po yung mga bumabagsak na kisame sa NAIA. May mga pasahero kung kamuntik na ganda disgrasya talaga, sugatan yung iba. May gobyerno pa ba tayo? Anong tagigan? Yan yung pamilya, malamang na laglagan yun, nabagsakan. Delikado pa na yan? Delikado, dahil na-flood control ni Bangag. Paano hindi madelikado yan? Ayan Diyos po. Ayan, kitang-kita yung kisame. Yan po yung kalbaryo na sinapit ng maraming Pilipino. Siguro may turista din dyan. Mismo sa loob ng NAIA. Malapit po, maraming mga kainan dyan. So yung kumakain yung tinatamaan. Ito yung salamin ng gobyernong Marcos na hanggang ngayon ayaw pa rin mag-resign ng animal. No?
Alam mo yung buhay ng Pilipino, no? Paurong talaga, tama yung mga komento ko, mga nakaraan content ko. Sa panahon ni Bongbong Marcos, ang buhay natin ay paurong eh. Di ba? Imbis pasulong paurong. Tingnan mo dyan sa NAIA, kung hindi maipis, kung hindi masurot, kung hindi madaga, kung hindi malaglag bala, kung hindi mga magnanakaw, bukas bag, ito, bagsak kisame. Putang ina, may gobyerno pa ba? Wala, paurong na nga ho tayo. Hindi tayo pasulong. Paurong ng paurong ang buhay nating mga Pilipino under Marcos admin. Sa mahal ng bilihin ngayon, puta, sa mahal ng langis, edi magkabayo na tayo. Magkalabaw na tayo. Yung sa mahal ng liquefied petroleum gas, edi balik tayo sa uling. Balik tayo sa sugangan. Tabuhan. O ito, pakinggan po natin ang balitang ito. Dahil dyan, balik na tayo sa uling daw. Dahil sa taas naman ang presyo ng LPG, ikinukonsidera na ng ilang may-ari ng karinderya na gumamit ng uling Naku, sa kanilang naloko na. pagluluto para makatipid. Matatanda ang inanunsyo ang taas presyo sa LPG kung saan aabot sa 220 pesos kada kilo ang dagdag sa may 11 kilogram na tangke at aabot ng mahigit 1,500 ang halaga kada tangke ng LPG. Giit ng mga may-ari ng karinderya, balak nilang gumamit ng uling dahil mas makakabuka sila kaysa sa gasul. Para makabawi ang kita ng ilan, nagtaas sila ng presyo ng bentang kanin. Naku. Samantala, sa kabila ng anunsyo ng LPGMA na may 66 million kilos ng LPG ang i-deliver sa Pilipinas mula sa mga bansang United States, Canada at Mexico, ramdam pa rin ng mga maliliit na negosyo ang taas ng presyo. Putang ina, anak ng kagwang. Animal. Ano daw? Ang mga karinderya ay babalik sa uling. Mag-uling na lang tayo dahil mahal nga anak ng kamuti. Yung may mga bahay na ano siguro, open area, may abuhan ba, no? Tapos open sa likod, pwede siguro mag-uling, no? Pero yung mga bahay, kagaya ng mga dikit-dikit sa mga squatter area, pag nag-uling ang mga yan, puta bulabog yung kapitbahay mo, ubo-ubo ka dyan eh. Yung may mga hika, lalong hihikain eh. Yung uling, nakakahika yan, pagkulog yung bahay nyo. Yung mga tumitira sa mga bahay na, mga duplex, di ba, yung dikit-dikit, kagaya sa amin, hindi pwede uling dito sa amin eh. Kasi ang usok yan sa loob ng bahay, nag-iikot-ikot lang. Kawawa ang Pilipino dito. Pwede siguro sa labas ng bahay, no? Pero paglabas sa labas ng bahay, kalsada na eh. Ginago tayo ni Marcos. In-scam tayo ni Marcos. Yan ang maliwanag. Ang dakilang scammer sa kasaysayan ng ating bansa, walang iba. Mga Marcosis. Basta Marcos salot. Basta Marcos kawatan. Basta Marcos nagpapahirap sa bayan. Basta Marcos bangag. Basta Marcos budlat ang mata. Basta Marcos ngiwi. Traidor. Lahat ng kapintasan na sa kanila na. Bangon daw ang kanilang pangalan, buang kayo. Nung ibangon, babangon tayong muli. Bumangon, mga durugista. Mga Pilipino bagsak. Ayan, uling-uling na daw. Tainan nyo, mga Department of Energy, los-los kayo. O next week, salubungin natin ang 170 pesos per liter ng diesel. At 120 to 140 pesos ang presyo ng gasolina. Kaya nyo pa ba? Ang Pilipino kasi masyadong matiisin eh. Sabi nga ni Cura Guidotti, putang na magingay kayo. Magreklamo kayo, mag-run kayo sa social media, hindi nyo na kaya. Huwag po nating hayaang itolerate yung mga ginagawang kabudul-budulan ng gobyernong nakangiwi ang panga. Yung pagiging scammer nila, dapat maputol po ito. Dapat sa susunod na mga taon wala ng Marcos na makikita mo sa national position or Congress or Senate. Bahala yung taga Ilocos Norte kung gawin nilang gobernador yung mga Marcos. Pero sa Pilipinas, nik-nik nyo, diretso kayo inidoro. May scammer kayo eh.